Magandang gabi at maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Bago ka matulog, huminga ka muna ng dahan-dahan. Kung pagod ang isip mo ngayon, kung pakiramdam mo ay mabagal ang lahat at parang wala kang nagawang sapat, ang kwentong ito ay para sa iyo. Ito ang kwento ni Juan Tamad, isang lalaking hindi biglang nagbago, hindi biglang nagsipag, at hindi rin nagmadali. Isang kwento tungkol sa maliliit na galaw, sa tahimik na pagbangon, at sa mga araw na sapat na ang kaunti. Kaya pumikit ka na, ayusin ang higa mo, at hayaan mong dalhin ka ng kwento. Dahil minsan, hindi kailangan ng lakas para magbago. Kailangan lang ng katahimikan. Tahimik ang umaga sa maliit na baryo. Hindi dahil walang tunog, kundi dahil sanay na ang lahat sa mga tunog nito. May mahinang huni ng ibon sa malayo. May kaluskos ng dahon na hinihipan ng hangin. At may isang araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga puno. Sa isang bahay na gawa sa kahoy, may isang lalaking nakahiga pa rin. Siya si Juan. Si Juan Tamad. Hindi na siya bata, pero hindi rin matanda. Sakto lang. Sakto sa edad na dapat ay maraming ginagawa, pero mas maraming iniisip at mas maraming ipinagpapaliban. Nakahiga si Juan sa kanyang banig. Nakatingin sa kisame. Hindi dahil may iniisip siyang malalim, kundi dahil wala lang talaga siyang ginagawa. Ang araw ay gising na. Ang mga manok ay tapos na sa kanilang ingay. Ang kapitbahay ay nagsisimula ng kumilos. Pero si Juan, nandito pa rin. Nakahiga. Nakapikit. Pero gising na ang isip. Babangon na ba ako ngayon? Bulong niya sa sarili. O maya-maya pa. Huminga siya ng malalim. At saka bumuntong hininga. Parang napagod na agad. Kahit wala pa siyang nagagawa. Hindi siya nagmamadali. Wala namang naghihintay sa kanya. Wala namang naghahanap. At sa katahimikan ng umaga, may kakaibang pakiramdam. Hindi antok. Hindi rin sigla. Isang pakiramdam na parang may konting galaw sa loob, pero hindi pa handang lumabas. Dahan-dahang ibinuka ni Juan ang kanyang mga mata. Sinilip ang liwanag sa gilid ng dingding. At muli, ipinikit. Hindi dahil ayaw niya sa umaga, kundi dahil hindi pa siya sigurado kung handa na siyang gumising. Sa kusina, naroon ang kanyang ina. Tahimik na naglalakad. Tahimik na nag-aayos. Tahimik na nagluluto. Hindi siya nagsasalita. Sanay na rin siya. Alam niya, kapag gising na si Juan, babangon din yon kung kailan niya gusto. At si Juan, parang naririnig ang galaw ng kusina, ang kaluskos ng kawali, ang tunog ng tubig. Hindi siya bumangon, pero hindi rin siya tulog. Parang nakikinig lang. Lumipas ang ilang sandali. Hindi niya namalayan kung gaano katagal. Basta alam niya, may umagang dumaan. At sa hindi inaasahang sandali, igalaw niya ang kanyang paa. Isang maliit na galaw na parang walang ibig sabihin. Pero para kay Juan, iyon na ang simula. Umupo siya sa gilid ng banig. Dahan-dahan. Parang ayaw manggulat ng umaga. Humawak sa sahig.
huminga, at tumayo. Walang dramatic na musika, walang sigaw, walang tagumpay. Tumayo lang siya. At sa mismong sandaling iyon, may isang bagay na hindi niya napansin. Hindi siya bumalik sa paghiga. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi niya sinabi sa sarili na, mamaya na lang. Tahimik lang siyang tumayo. At ang umagang ayaw gumising, unti-unti ring gumising kasama niya. Nakatayo si Juan sa loob ng bahay. Medyo antok pa, medyo lutang. Pero gising na. Hindi siya agad lumabas. Hindi rin agad umupo. Tumingin muna siya sa paligid. Naroon ang banig na kanyang hinihigaan. Ang kumot na bahagyang gusot. Ang unan na parang napagod din sa kakahiga. Tahimik niyang tinitigan ang mga ito. Parang ngayon lang niya napansin. Dahan-dahan niyang kinuha ang kumot. Hindi dahil may nagsabi, kundi dahil wala lang. Parang gusto niya lang. Tinupi niya ang kumot. Hindi pantay, hindi maayos, pero tinupi pa rin. Napahinto siya sandali, tiningnan ang ginawa, at bahagyang ngumiti. Pwede na, bulong niya, kahit wala namang nakikinig. Inilagay niya ito sa gilid, hindi eksakto, pero sapat. Pagkatapos, kinuha niya ang banig, inangat, iniglig. Medyo nahirapan, medyo napagod, pero hindi siya huminto. Sa kusina, napatingin ang kanyang ina. Hindi siya nagsalita, hindi rin nagtanong. Tahimik lang siyang tumingin at nagpatuloy sa ginagawa. Si Juan ay dumaan sa kusina. Walang imik, walang reklamo. Nakita niya ang isang tahbo sa sahig. Kumuha siya at inilagay sa tamang lugar. Isang tahbo lang. Hindi siya naging masipag bigla. Hindi rin siya nagbago agad. Isang tahbo lang. Pero ang mga maliliit na bagay, kapag tahimik, mas ramdam. Lumapit siya sa walis, kinuha, at winalis ang isang bahagi ng sahig. Hindi buong bahay, hindi rin buong kusina, isang bahagi lang. Pagkatapos, ibinalik niya ang walis sa tabi. Parang sapat na. Huminga siya, hindi dahil napagod, kundi dahil parang may kakaibang gaan. Ang kanyang ina, nakatingin pa rin. Hindi siya ngumiti ng malaki. Hindi rin siya nagsalita. Pero may bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Isang tingin na, parang nagsasabing, may nangyayari. Si Juan ay umupo sa silya, tahimik, nakatingin sa labas. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa ang mga iyon. Hindi rin niya tinanong ang sarili niya. Ginawa niya lang. At minsan, iyon na ang pinakamagandang simula. Hindi kailangan ng plano. Hindi kailangan ng pangako. Isang umaga, isang banig, isang tabo, isang walis, at isang Juan na tahimik na gumagalaw. Sa labas, umiinit na ang araw. Sa loob ng bahay, may init din, hindi galing sa apoy, kundi galing sa maliliit na kilos. At si Juan, nakaupo lang, humihinga, nakatingin. Hindi niya alam, pero may mga mata nang nakakapansin. At sa katahimikan ng bahay,
may isang bagay na malinaw. Ang pagbabago, hindi laging malakas, hindi rin palaging mabilis. Minsan, ito ay nagsisimula lang sa isang umagang ayaw sanang gumising, pero ginawa pa rin. Dumaan ng umaga ng hindi namamalayan. Hindi dahil maraming nangyari, kundi dahil walang kailangang mangyari. At bago pa tuluyang maramdaman ni Juan ang pagod, naroon na ang hapon. Isang hapon na hindi mainit, hindi rin malamig. Sakto lang. Parang angkop sa isang taong walang balak magmadali. Lumabas si Juan ng bahay. Dahan-dahan. Parang ayaw makagulo ng hangin. Umupo siya sa maliit na bangkong kahoy sa harap ng bahay. Nakatingin sa daan. Hindi naghihintay. Hindi nagbibilang ng oras. Sa paligid, may ilang kapitbahay na gumagalaw. May naglalakad. May mga pasan. May ginagawa. Si Juan ay nakatingin lang. Hindi dahil ayaw tumulong, kundi dahil hindi pa niya alam kung paano magsisimula. Tahimik siyang huminga. Pinakiramdaman ang paligid. Ang tunog ng dahon, ang yabag ng paa, ang malayong tawanan ng mga bata. At sa hindi inaasahang sandali, may dumaan na isang kapitbahay. May buhat na 2 timba ng tubig. Hindi mabigat, pero hindi rin magaan. Napatingin si Juan at agad ding umiwas ng tingin. Parang may nagtanong sa loob ng isip niya. Tutulong ba ako? O uupo lang ulit? Tumahimik siya. Mas lalong tumahimik. Lumipas ang ilang segundo na parang mas mahaba kaysa karaniwan. At bago pa niya tuluyang mapag-isipan, tumayo na lang siya. Walang plano. Walang salita. Tumayo lang. Lumapit siya sa kapitbahay. Marahang inabot ang isang timba. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ngumiti ng malaki. Isang tango lang. Nagulat ang kapitbahay, pero hindi na nagtanong. Parang natakot din na baka kapag nagsalita. Magbago ang isip ni Juan. Sabay silang naglakad. Walang usapan. Walang paliwanag. Tahimik lang. At sa bawat hakbang, ramdam ni Juan ang bigat ng timba. Pero mas ramdam niya ang gaan sa dibdib. Hindi ito biglang kasipagan. Hindi rin ito kabayanihan. Isa lang itong simpleng pag-abot ng kamay. Pagdating sa patutunguhan, iniabot ni Juan ang timba, tumango ulit, at bumalik sa inuupuan. Walang palakpakan, walang pasasalamat na malakas. Pero may isang tingin, isang maikling ngiti. Sapat na yun. Umupo ulit si Juan. Parang walang nangyari. Pero may nangyari pala. Sa loob niya, may kakaibang pakiramdam. Hindi saya, hindi rin pagod. Parang katahimikan na may laman. At habang lumilipas ang hapon, may ilan pang dumaan. May ilan pang napatingin. Si Juan, hindi na bumalik sa pagtulog. Naupo lang. Nakatingin. Handa. Pero hindi nagmamadali. At sa hapon na iyon, may isang bagay na malinaw. Hindi kailangang magsimula ng malaki. Minsan, sapat na ang tumayo. Kapag may dumaan, kinabukasan, sumunod ang isa pang araw, at isa pa, at isa pa.
Walang anunsyo, walang petsa, walang simula na may karatula. Si Juan ay patuloy lang, gumigising, bumabangon, gumagalaw. Hindi araw-araw pareho. May mga araw na kaunti lang. May mga araw na mas kaunti pa, pero hindi na zero. At iyon ang mahalaga. Sa loob ng bahay, paunti-unti, may nagbabago. Hindi dahil inayos, kundi dahil ginagalaw. May mga tabo na hindi na naiiwan sa sahig. May mga walis na nagagamit, kahit saglit. May mga banig na naitatabi, kahit hindi perpekto. Hindi ito ipinost. Walang litrato, walang caption, walang before and after. Ang tanging nakakapansin ay ang kanyang ina. Hindi niya binanggit, hindi niya ipinagmalaki. Tahimik lang siyang nagmamasid. Napapansin niya na mas maaga nang bumabangon si Juan. Hindi maaga-maaga, pero mas maaga kaysa dati. Napapansin niya na may galaw, may kusa. At minsan, kapag si Juan ay nagwawalis, kahit kaunti lang, hindi niya sinasabing, "Buti naman." Ngumiti lang siya at nagpatuloy sa ginagawa. At si Juan, nakikita niya ang ngiting iyon kahit hindi tuwirang para sa kanya. At sapat na iyon. Sa labas ng bahay, may ilan ding napapansin. Isang kapitbahay na minsang natulungan, isa pang napahawak sa bakod na inayos ni Juan. Isang kaibigan na nagtatakang, bakit gising na siya ng ganitong oras? Walang paliwanag, walang depensa. Kapag tinanong, ngingiti lang si Juan at kikibit balikat. Hindi niya rin alam ang sagot. Hindi niya sinabing, "Nagbabago na ako." Hindi niya sinabing, "Simula na ito." Ginagawa niya lang. At sa mga araw na wala siyang gana, umuupo lang siya, pero hindi na bumabalik sa dati. Hindi na buong araw ang higa. Hindi na buong araw ang wala. May galaw pa rin, kahit maliit. At sa mga sandaling iyon, ang pagbabago ay tahimik. Hindi ito maingay. Hindi ito nakakagising. Bagay sa gabi, bagay sa hapon, bagay sa mga taong hindi mahilig mag-ingay. Si Juan, hindi naging bagong tao, naging mas gumagalaw lang. At minsan, iyon na ang tunay na pagbabago. Hindi kailangang ipaalam, hindi kailangang ipakita. Sapat na. May isang ina na nakapansin. May ilang kapitbahay na nakaramdam. At may isang sarili na hindi na pareho ng dati. At sa mga gabing dumarating, kapag humihiga si Juan, mas mabilis siyang dinadalaw ng antok. Hindi dahil pagod, kundi dahil may laman na ang kanyang araw. At sa katahimikan ng gabi, ang pagbabago patuloy lang. Kahit walang nakakakita, may mga pagbabagong hindi agad napapansin. At may mga pagbabagong kahit ayaw mong ipaalam, may isang taong mapapansin pa rin sa buhay ni Juan. Ang taong iyon ay ang kanyang kaibigan. Matagal na silang magkakilala. Mula pa noong bata. Noong ang problema lang nila ay kung sino ang mas matagal matulog sa hapon. Ang kaibigan niyang ito ay hindi masipag, pero hindi rin kasing tahimik ni Juan. Mahilig siyang magbiro,
Kahit minsan, wala naman talagang nakakatawa. Isang hapon, habang si Juan ay nakaupo sa ilalim ng puno, may lumapit. "Juan," sabi ng kaibigan niya, "bakit gising ka pa?" Hindi ito tanong na may galit, kundi tanong na may pagtataka. Napatingin si Juan. Bahagyang ngumiti. "Ewan," sagot niya. Gising lang. Umupo ang kaibigan niya sa tabi. Tumingin sa paligid. Parang may hinahanap. "Teka," sabi nito. "Ikaw ba yan?" Tumahimik si Juan. Parang hindi alam ang isasagot. "Hindi ka na nakahiga buong araw ah," dagdag ng kaibigan niya. May kasamang mahinang tawa. Hindi sinagot ni Juan. Ngumiti lang at tumingin sa lupa. "May sakit ka ba?" Biro ng kaibigan. "O baka nanalo ka sa sugal?" "Tito." Bahagyang natawa si Juan. Hindi malakas, hindi mahaba. Isang tawang parang nahulog lang sa gitna ng katahimikan. "Wala," sabi niya. "Wala lang." At iyon na ang usapan. Hindi na pinilit ng kaibigan niya. Hindi na nag-usisa. Parang ramdam niya na kapag pinilit pa, baka tumahimik ulit si Juan. Sa halip, nagkwento na lang siya tungkol sa mga walang kwentang bagay, tungkol sa panahon, tungkol sa manok ng kapitbahay, tungkol sa kahit ano. Si Juan ay nakikinig. Tumatawa paminsan-minsan, pero hindi na bumabalik sa higaan. At sa pagitan ng mga kwento, napansin ng kaibigan niya na si Juan ay iba, hindi masigla, pero hindi na rin tulog. May galaw, may pakiramdam. Bago umalis, tinapik siya ng kaibigan niya sa balikat. "Kung ano man yan," sabi nito, "ituloy mo lang. Hindi malinaw, hindi rin direkta, pero sapat." Umalis ang kaibigan at naiwan si Juan. Nakaupo pa rin, tahimik, pero may bahagyang ngiti. Hindi dahil pinuri siya, kundi dahil may nakapansin. At minsan, iyon lang ang kailangan, ang mga pagbabago. Kapag tuloy-tuloy, kahit tahimik, umaabot din sa iba. Hindi agad, hindi sabay-sabay, parang alon, dahan-dahan, paunti-unti. Sa baryo, may mga matang sanay tumingin. Kahit hindi tumitig, may kapitbahay na nakapansin habang si Juan ay nagbubuhat ng maliit na kahon. May isa pa na nakita siyang nag-aayos ng bakod. Hindi malaki ang ginagawa, hindi rin madalas, pero sapat para mapansin. Sa umpisa, walang nagsalita. May mga tingin lang. May mga sandaling tahimik. Hanggang sa isang umaga, may isang kapitbahay na nagsabi, hindi direkta, hindi rin malakas. Si Juan, bulong niya, parang gumagalaw na. Walang halakhak, walang pagtawa, isang simpleng obserbasyon lang. Si Juan, parang naririnig ang mga bulong, pero hindi niya pinapansin. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya rin alam ang sasabihin. Mas pinili niyang magbuhat, maglakad, mag-abot. May isang araw na tumulong siya sa kapitbahay na may inaayos na bakod. Hindi siya tinawag,
Hindi rin siya hinanap. Lumapit lang siya, tumayo, at nag-abot ng pako. Isang pako, isa pang pako. Tahimik lang. Pagkatapos, umupo siya at naghintay. "Salamat," sabi ng kapitbahay. Mahina, parang ayaw ding manggising. Tumango si Juan at ngumiti ng bahagya. Hindi niya sinabi, "Wala yon." Hindi rin niya sinabi, "Ulit tayo bukas." Tumango lang. Sa mga susunod na araw, may ilan pang nakapansin. Hindi na sila nagtatanong, hindi na sila nagbibiro. Tinitingnan na lang nila at tinatandaan si Juan. Hindi pa rin masipag, pero hindi na rin tamad gaya noon. May mga araw na kaunti lang ang galaw. May mga araw na mas marami, pero may galaw pa rin. At sa mga munting tingin, sa mga bulong na hindi masama, sa mga ngiting hindi sinasadya, unti-unting nabuo ang isang pakiramdam, hindi paghanga, hindi rin pagtataka, isang simpleng pag-unawa na minsan ang tao kapag binigyan ng panahon, natututo ring gumalaw. At si Juan, patuloy lang, hindi dahil may nakatingin, kundi dahil nasimulan na niya. At sa baryong iyon, sa pagitan ng mga bakod, ng mga daan, ng mga hapon, may isang Juan tamad na hindi na kasing tahimik ng dati, pero mas payapa. Dumating ang gabi, hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Parang ayaw ding manggulat, isa-isang humina ang mga tunog sa baryo. Ang huni ng ibon ay napalitan ng kuliglig. Ang galaw ng mga tao ay naging mas mabagal. Si Juan ay nakaupo sa harap ng bahay, nakatingin sa langit, hindi naghahanap ng bituin, kundi pinakikinggan ang katahimikan. Hindi mabigat ang kanyang katawan, pero ramdam niya ang pagod. Isang pagod na hindi masakit, isang pagod na parang may kasamang pahinga. Huminga siya ng malalim at saka dahan-dahang tumayo. Pumasok siya sa bahay, tahimik, maingat. Sa loob, may ilaw na mahina, may kusinang malinis, hindi perpekto, pero hindi rin magulo. Napatingin siya sa paligid. Parang ngayon lang niya napansin. Hindi niya inisip kung ano ang nagawa niya sa araw na yun. Hindi niya binilang, hindi niya hinanap. Ramdam lang niya na may laman ng araw. Humiga si Juan sa banig. Hindi nagtagal, hindi nag-ikot-ikot, pumikit siya. Tagad na bumigat ang kanyang talukap. Sa kabilang bahagi ng bahay, naroon ang kanyang ina. Tahimik din, hindi nagsasalita, pero alam niya na may nagbago. Hindi niya ito ipinagdasal ng malakas. Hindi niya rin hiniling. Tinanggap niya lang na parang isang gabi na payapa, si Juan ay gumalaw sa kanyang higaan. Bahagyang humiga sa tagiliran at muling huminga ng malalim. Sa bawat paghinga, parang unti-unting nawawala ang pagod. Hindi dahil sa tulog, kundi dahil wala nang kailangang patunayan. At sa gabing iyon, mas mabilis dumating ang antok. Walang pag-aalala, walang kaba, isang payapang gabi.
para sa isang tahimik na pagod. At muli, dumating ang umaga. Hindi ito naiiba, hindi rin espesyal. Pareho lang ng dati. May liwanag, may hangin, may huni ng ibon. Ngunit sa loob ng bahay, may isang bagay na bahagyang nagbago. Si Juan ay gumalaw sa kanyang banig. Dahan-dahan, parang sanay na. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nag-alinlangan. Umupo siya, huminga, at tumayo. Walang ingay, walang anunsyo. Tumayo lang siya. Sa kusina, naroon na naman ang kanyang ina, tahimik. Pareho pa rin. Nagkatinginan sila. Walang salita. Isang tingin lang na parang nagsasabing, ayun. Lumabas si Juan, umupo sa silya. Tumingin sa daan. May mga dumaraan. May mga gumagalaw. May mga bagong araw. Si Juan, isa na rin sa kanila. Hindi siya naging masipag bigla. Hindi rin siya naging huwaran. Siya pa rin si Juan. Pero may isang pagkakaiba. Kapag may kailangang gawin, gumagalaw siya. Hindi agad. Hindi mabilis. Pero gumagalaw. At sa bawat umagang dumaraan, hindi na siya bumabalik sa dati. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil may iba na siyang nakasanayan. Ang tahimik na pagbangon, walang palakpakan, walang kwento, pero totoo. At sa katahimikan ng baryo, may isang aral na naiwan, na ang pagbabago hindi kailangang malakas, hindi kailangang makita ng lahat. Minsan, sapat na itong maramdaman. At habang ang araw ay umaangat, si Juan ay patuloy lang, tahimik, totoo. At kung ikaw man na nakikinig ngayon ay dahan-dahan ng inaantok, hayaan mo lang. Dahil tulad ni Juan, ang pahinga darating din kapag handa ka na. At habang dahan-dahang nagtatapos ang kwento, hayaan mo ring humina ang mga iniisip mo. Tulad ni Juan, hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano. Kung bukas, kaunti lang ang kaya mong gawin, sapat na iyon. Kung ngayon, ang kailangan mo lang ay matulog, sapat na rin iyon. Kaya ipikit mo na ang iyong mga mata, huminga ng mabagal, at hayaan ang katawan mong magpahinga. Narito ka, ligtas, tahimik, at sapat. Magandang gabi at payapang paghinga.